kubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mailang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Isang pagsangbang wagas ang aming alay sa iyo, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling.
Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, nais ko po muna kayong anyayahang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin, na kung saan kami po ay sama-sama na makikinig, mag-aaral po ng iyo pong salita. Lord, sa mga oras na ito, tulungan mo po kami, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan at maunawaan po namin ang mensahe nais mong iparating sa amin sa gabing ito. Tunay, Lord God, na samahan mo kami, hayaan mo na yung banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin, Panginoon. At hayaan mo rin, Lord, na tunay po na ang ikaw ang siyang tunay na aming maluwalhati, mabigyan ng kapurihan, at maitaas namin ang iyong pangalan, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang pagkakataong ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kung meron po kayong mga Biblia, makibasa po kayo sa akin sa aklat po ng unang Pedro, kabanatang 1, talatang 6 hanggang 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Pagpalain po ang salita po ng ating pong Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay po ng isa pong mananampalataya ay hindi po madali. Ang sabi po sa ating binasa na maaaring magdanas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok sa maiksing panahon. At tunay po na yung pananampalataya din natin ay inahalin tulad po sa isang ginto. Alam niyo po yung ginto, habang siya po ay inaapoyan, lalo po siyang kumikinang. Na ganun din daw po yung pananampalataya natin na kinakalang idaan sa apoy upang malaman kung ito po ay tunay o ito ay dalisay. At kaya sabi po sa binasa natin na mapatutunayan kung talagang genuine yung ating pong pananampalataya. At ang pinakamaganda po na halimbawa po ng isang tao na sa kabila po ng kanyang hirap na pinagdaanan bilang mananampalataya, siya po ay nagpatuloy at hindi po siya huminto o hindi siya bumigay sa kanya pong pananampalataya. Walang iba po kundi si Apostol Pablo po. Alam niyo po, si Pablo ay napakasipag na manggagawa ng ating pong Panginoon. At talagang siya po ay porsigido po na ihayag po ang salita ng Diyos. Siya po ay naglalakbay ng 1,000 milya. Sumasakay siya ng barko, masakay po siya ng kabayo, lalakad. Ganun po siya. Ganun siya katyaga upang iparating po, ihayag po ang mabuting balita. At dahil po sa kanya pong ginagawa at pagiging matapang sa paghahayag po ng salita po ng Diyos, siya po ay naharap sa iba't ibang pagsubok. At ilan po sa kanyang mga pagsubok na pinagdaanan po ay mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 33. Basahin po natin. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 33. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila.
Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at mga Hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may manghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko'y ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling, iya'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader upang ako'y makatakas. Yan po yung dihanas po ni Apostol Pablo na talaga namang sobrang hirap, no, na hinagupit, no, kinulong, binilanggo, at kung ano-ano pa yung kanya pong naranasan dahil po sa kanyang pananampalataya sa ating pong Panginoon. At yung mga bagay na yun po ay ginamit po, no, yung kanyang mga karanasan ay ginamit po ni Apostol Pablo para patunayan po na siya ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon, o genuine o pure yung kanya pong pananampalataya. At isa pa ay si Pablo po ay handa po na magtiis para sa Panginoon. Mababasa po natin yan sa Philippians chapter 3 verse 7 to 11. Mahaba po, kaya basahin nyo na lang, no? Kapag siya po ay handa na magtiis para sa Panginoon sapagkat alam po niya na ang Panginoon po ay nagtiis din para sa kanya. Alam din niya kung paano po nagtiis yung mga alagad ng Panginoon, no? Dahil alam niyo, ito pong si Pablo, siya po yung nagpahirap sa mga Kristiyano bago po siya nakakilala sa Panginoon. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 8 verse 3. At yung si Pablo po ay meron ding karamdaman na sa palagay niya ay nagiging hadlang po sa kanyang ministeryo. Bagamat wala pong tinutukoy ang Bible kung ano pong karamdaman ito pong daladala ni Pablo, pero ang sabi po ng Biblia, ito po yung thorn of the flesh, no? At 3 beses na ipinanalangin po niya. Hiniling niya sa Diyos na tanggalin po itong karamdaman na ito. Subalit 3 beses din ang tugon ng Panginoon na pare-pareho. Sabi po ng Panginoon, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Sa Tagalog, ang sabi po, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, no? 3 times po na hiniling ni Pablo na pagalingin siya ng Panginoon, pero nanatili po yung kanyang karamdaman. Alam nyo mga kapatid, nung natanggap po ni Pablo yung kanyang karamdaman ng maluwag sa kanyang damdamin, ay doon po niya naranasan yung kalakasan ng ating Panginoon. At napatunayan po ni Pablo na kaya ng Diyos gumamit
ng mga mahihinang tao para gawin po kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. No? Na hindi lang yung sakit para siya po ay magpagamit sa ating pong Panginoon. Doon po niya naranasan yung tunay po na kalakasan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Alam niyo, dito makikita po natin, mga kapatid, na ang pagiging tagasunod po ng Panginoon ay hindi po ligtas sa anumang uri ng mga pagsubok o paghihirap. Sabi po doon, suffering is a universal experience. Ang kahirapan daw po ay pangkalahatan. No? Sabi po sa Romans chapter 8 verse 22, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sanlilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. No? Sabi, meron tayong pagdaing, meron pong matinding hirap na nararanasan ng tao, no, na yung para daw yung nanganganak, no, na talagang makirot po at talagang masakit, no, ganun daw po, doon niya rin tulad yung matinding hirap at pagdaing na atin pong nararanasan, na kung saan ang mga mananampalataya po ay hindi po exempted. Pero bagamat ganun pa man mga kapatid, bagamat tayo po ay dumadanas po ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, ay nararanasan pa rin natin bilang mga Kristiyano yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Experience nyo ba na kapag kayo po ay dumadaan sa matinding pagsubok, diba? Parang lalo nyong nararanasan na ang Diyos ay naroroon para kayo po ay tulungan. At kung ano po ang nararanasan po ng ibang tao ay maaring maranasan din po natin, no? Tulad po ng mga karamdaman, mga aksidente, mga natural disasters, no? Nararanasan po natin yan. Wala pong nakakaligtas sa mga bagay na yan kahit tayo po ay mga mananampalataya. Naalala ko po nung panahon nung nagbagyong Undoy, dito na po kami sa Heritage noon. Pinasok po yung aming bahay ng baha hanggang tuhod. At marami po kaming nasirang gamit. At nagdamag po kami ni Sister Julie na naglilinis po sa aming bahay sapagkat napakakapal po ng putik. Naranasan din namin, no? Kami po, mga Kristiyano na naranasan din namin mag-asawa na nakakilala na kami sa Panginoon, ay nasunugan po kami ng bahay. At talagang totally, wala po kaming nabitbit kahit na maliban dun sa una naming anak at si Camille at yung damit, kung ano po yung suot namin, yun lamang po yung amin po nabitbit. Alam nyo, mga kapatid, ito pong panahon ng pandemya, no? Marami pong mga naapektuhan po na mananampalataya. Meron po kaming kasamahan sa D-group, may asawa po siya. At the age of 30 plus, kailan lamang po ay namatay po siya. 30 plus pa lang dahil po sa COVID. Naiwanan niya yung kanyang misis at yung kanyang dalawang anak. Meron din po kaming kakilalang pastor na yung kanya pong misis ay namatay po dahil sa COVID. At meron din kaming kakilalang pastor, siya po at ang kanyang buong pamilya ay nagpositibo po sa COVID. Dito po makikita natin, mga kapatid, na talagang ang mga mananampalataya ay hindi po exempted, no, sa ganitong mga pagsubok. Nakakaranas po rin po tayo ng mga kahirapan po, direkta po, dahil din po sa paggagawa ng mga tao. Tulad po ng mga gera, yung mga nakawan, no? Patayan, holdapan, no? Marami rin pong mga Kristiyano ang pinahihirapan po sa iba't ibang lugar dahil po sa kanilang pananampalataya. Alam niyo, mga kapatid, nararanasan po ng tao ang kahirapan dahil po sa
ang ating pong mundo ay hindi po perfecto. No? Nararanasan po natin ang lahat ng bagay na ito. No? Yung kahirapan, mga pagsubok, mga problema, kung ano-ano. Dahil ang mundo po na ating pong pinagagalawan ay hindi po perfecto. Sabi po ng Biblia, lahat tayo ay apektado dahil po sa kasalanan ng tao. Minsan, natural po sa atin na mag-complain kapag tayo po ay dumadanas po ng mga pagsubok sa buhay. Natural po sa atin yan. Minsan sinasabi natin, para bang, Lord, bakit ako? Lord, why me? Bakit ako pa, Lord? Minsan, nagsasabi, parang minsan din, sabi natin na para bang napakalayo ng Panginoon, para bang kinalimutan tayo ng Panginoon. At kapag dumadanas po tayo ng pagsubok sa buhay, parang napakahirap pong manalangin, napakahirap magbasa ng kanya pong salita. Pero alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan po niyan, yung katubusan po ng Panginoon, no? Yung kanyang ginawa na katubusan sa krus po ng Kalbaryo ay hindi po nangangahulugan na we are free from suffering, na tayo ay ligtas na, wala na tayong mga pagsubok, wala na tayong hirap na dadanasin sa buhay. Pagkat maliwanag po na mismo ang Panginoong Jesucristo po ang nagsabi sa kanyang mga tagasunod sa 1 John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulation. No? Sabi ng Panginoon, asahan na natin yung kahirapan, yung mga pagsubok. Sabi niya, talagang dadanasin niya yan. Pero ito po yung maganda, sabi niya, but take courage. Sabi niya, but take courage. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na yan. Sabi niya. Kaya yun po ang kagandahan na alam po natin na kahit tayo po ay dumaan po sa mga pagsubok sa buhay, hindi po magmamaliw yung pangako ng Diyos. Nakasama po natin siya sa lahat ng ating pinagdaraanan. Ulitin ko, na kahit na tayo po ay dumadaan po sa mga matitinding pagsubok, hindi po mawawala o hindi maglalaho o hindi magmamaliw yung kanya pong pangako na hindi niya po tayo iiwanan. No? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, sabi niya. No? Hindi rin po nagbabago yung kanyang pag-ibig, no? Na sapagkat alam po ng Panginoon mismo sa sarili niyang karanasan kung papaano po ang dumanas ng kahirapan. No? Hindi po magbabago yung pagmamahal niya sa atin dahil ang Panginoon po ay naranasan niya mismo kung papaano po maghirap. Anong naririto pa po siya sa lupa. Kaya bilang mga tagasunod po ng Panginoon, malaki rin po yung ating pong responsibilidad na kapag yung ating kapwa ay dumaranas ng mga pagsubok, di ba? Sila'y nahihirapan. Meron po tayong responsibilidad na sila po ay ating pong pakinggan, sila'y ating tulungan, sila'y ating ipanalangin, no? Especially po sa panahon natin ngayon, no? May mga taong nawala ng mahal sa buhay, no? May mga taong hindi po nakaligtas sa COVID, nawala ng kabuhayan, no? Marami pong nag-aalala, ano na ba yung mangyayari sa kinabukasan, no? Lalo na po sa panahon natin ngayon, no? Iba't iba na yung mga sakit na dumarating, dumadapo po sa tao, no? Kailan ba matatapos itong mga bagay nito? No? Marami na po na nawawalan po ng pag-asa. Kaya po panahon na para po sila po ay atin pong tulungan, ipanalangin, no? Na sabihin natin sa kanila na ang buhay ay hindi natatapos sa mga ganitong bagay. Ang buhay ay merong pag-asa, no? Kapag ka ikaw ay merong Kristo sa iyong buhay. No? Kaya, yung titingnan natin, mga kapatid, no? Sa panahon natin ngayon, iba't ibang klase po ng variant. Merong Delta variant, merong UK variant, merong Lambda variant o Lambada variant, no? Parang kung pakikinggan mo, napakarami, no? Kasi
Baka sa susunod, meron ng tinatawag na Chacha variant. Kasi meron na pong lambada Lambda variant. Ang alam ko po sa lambada, sayaw eh. Kaya, nakakalungkot na iba't iba na po yung mga karamdaman na dumadapit sa atin. No? Alam nyo, mga kapatid, nung ang Panginoon po at mga apostol niya ay naririto po sa lupa, hindi lamang po sila nangangaral po ng salita po ng Panginoon, ng Diyos. At kundi sila rin po ay nagpapagaling din ng mga may sakit. Pero, alam niyo mga kapatid, no, minsan may mga pagkakataon po na may mga tao na gumagaling, may mga tao rin na hindi na gumagaling. Hindi po natin alam kung ano po kung ano po yung plano ng Diyos, no? Bahagi po ng buhay na talagang kung hanggang doon na lang ang isang tao, hanggang doon na lang. Pero kung talagang nais pa ng Lord na ang isang tao po ay mabuhay, no, maaaring siya ay gumaling, makarecover, no? Tingnan natin yung isang example, si Paul nga po, di ba? Tutusin, kayang-kaya naman ng Panginoon na siya po ay pagalingin. No? Pero alam nyo, hindi po tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin na siya po ay pagalingin. Yung nabasa po natin kanina, talagang 3 beses pa siya nag-pray. Pero hindi po gumaling yung kanya pong karamdaman. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, meron pong 2 klase ng kagalingan ng isa pong tao. Una po, sa pamamagitan po ng normal medical treatment, no? May mga gamot, mga medisina, yan. Meron po ako nakausap, no? Sabi po ng isang mananampalataya, hindi ko ininom yung gamot ko. Kasi alam ko, yung maintenance ko, yung bigay sa akin ng doktor, hindi ko na ininom. Alam kong ang Panginoon ang magpapagaling sa akin. Totoo naman po na talagang ang Panginoon po ang siyang dakila natin manggagamot. Sabi po sa Exodus chapter 15, verse 26, ang Panginoon po, He is our healer. Diba kaya meron nga pong kanta na, You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord my healer. Totoo po na ang Panginoon po ang siyang ating dakilang manggagamot. No? Na ang tao, sabi ko nga, kahit na may medisina, yung normal na procedure po na uminom ng gamot, may medisina, gumaling po siya. Ang tunay na nagpagaling naman po talaga ay walang iba, kundi ang Panginoon. No? Pero, mga kapatid, tandaan po natin na ginagamit talaga rin ng Panginoon yung mga medisina at ang mga doktor para po tayo po ay tulungan po na gumaling. No? Sabi ko po sa isang kapatiran, bakit humaharap ka sa mga tao? Wala kang mask. Sabi niya, bali bro, sabi niya, babad naman ako sa panalangin. Totoo naman po na okay lang yon na talagang totoo na kinakailangan natin. Ibig sabihin niya na protektado siya. No? Pero totoo po yun, no? Na ang Lord ang ating protection. Siya yung bibigay sa atin ng protection. Pero, kinakailangan din naman po natin mag-ingat, no? Na kinakailangan natin mag-mask, no? Lalo na pag tayo ay nasa maraming tao, no? Para na rin sa protection natin, no? Bagamat alam natin na poproteksyonan tayo ng Lord, pero kinakailangan pa rin natin na mag-ingat po. Pangalawa, muna, yung sa pamamagitan po ng normal medical treatment, yung mga gamot, medisina. Pangalawa, yung isang bagay po na ginagawa din ng Panginoon para gumaling ang tao sa pamamagitan naman po ng mga yung tinatawag na special prayer po ng mga mananampalataya. Yung sama-sama nating prayer. Bawa, merong isang kapatiran na merong sakit.
no? Sama-sama tayong nananalangin. At pinagpipray natin na siya'y gumaling. At kay may gamot o wala, tinutugon po ng Panginoon yung ating panalangin dahil sa ating po, dahil yun sa tinatawag na special prayer po ng mga mananampalataya. At minsan din, meron pong mga tao na hindi agad-agad gumagaling. No? Kahit na ipag-pray natin, hindi agad-agad nakaka-recover o gumagaling. Kasi alam niyo po mga kapatid, para sa Panginoon, mas mahalaga po yung kagalingan po ng isip at kaluluwa. Mahalaga sa kanya yung spiritual ng tao, no, kaysa yung kanyang katawan. No, kaya minsan nakikita natin pag pinag-pray, hindi agad-agad gumagaling. No? Kasi ang Lord meron siyang gustong ituro sa tao. 'Di ba? Yung tao po pagka nasa nakaratay sa karamdaman, doon siya nakakapag-isip na doon niya pala kailangan ng Panginoon. May mga bagay na itinuturo ang Panginoon. Kaya sometimes ganun po, ganun kaya hindi po. Dahil para sa Panginoon po, mas mahalaga pa rin yung kagalingan ng isip, no? At yung kagalingan po ng spiritual ng tao kesa po sa katawan. No? Kasi yun naman talaga di ba sabi ng Bible, mas mahalaga ang kaluluwa kesa sa katawan. Aanin natin yung malakas nga tayo, wala tayong karamdaman. Pero yung kaluluwa naman natin, wala namang pagkakakilala sa Panginoon, di ba? Isang tayo po mapupunta. Diba? Pero kung mahina tayo, pero nagtitiwala tayo sa Panginoon, ano man ang mangyari, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Lord. At kung sakali hanggang doon na lang yung ating buhay, ay alam natin kung saan tayo patutungo. Kaya po mahalaga para sa Panginoon yung isip at yung kaluluwa. Gusto ng Panginoon na mabago yung ating isip at yung ating kaluluwa. Sapagkat para nga sa Kanya, mas mahalaga po yung mga bagay na yun kesa po sa ating katawan. Naalala ko po, sabi po ni Apostol Pedro, na sabi niya, huwag na raw po tayong magtaka kung mayroong mga pagsubok na dumarating po sa ating pong mga buhay. Sabi niya, ano na yan, pangkaraniwan. Huwag nating isipin na di pangkaraniwan. Karaniwan na yan, sabi ni Apostol Pedro. Sabi po niya sa 1 Peter chapter 4 verse 12, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. 1 Peter chapter 4 verse 12. Sabi niya, huwag niyo nang ituring na di pangkaraniwan, ituring niyo ng karaniwan na yan. Na bahagi na talaga yan ng buhay ng isang mananampalataya, yung mga pagsubok. Pero ang maganda pong balita, mga kapatid, at tanging pag-asa po natin, no? Na bagamat dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, bagamat ito, gaya nitong panahon natin ngayon, talagang hindi natin alam kung kailan ba matatapos itong COVID na ito, no? Yung ating pong lockdown ay pa-extend, no? Pero bagamat ganun, mga kapatid, ang maganda pong balita, sinasabi ko sa inyo, no? Ay tinitiyak po, ulitin ko, tinitiyak po ng Panginoon na ang lahat po ng ating pong paghihirap ay meron pong hangganan. No? Merong katapusan. No? Yan po ang mabuting balita sa atin. No? Sabi po sa Biblia, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light and momentary affliction is producing for us an eternal glory that is far beyond comparison. Sa Tagalog, ulitin ko po, sa English sabi, for our light and momentary affliction is producing for us an eternal glory that is far beyond comparison. Far beyond comparison.
Ang bahagya, sa Tagalog, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Diba? Napakaganda mga kapatid, napakasarap. Sabi, yung panandaliang kapighatian natin na dinaranas ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan. Diba? Napakasarap, no? Sabi, magbubunga ng kagalakang walang hanggan. Ibig sabihin po, walang katapusan. Yung kagalakan na yun. Kasi walang hanggan eh. At walang katulad. Yan po ang tinitiyak sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Biblia, yung lahat ng dinaranas natin bilang mga mananampalataya, panandalian lang. No? Momentary. Sabi nga po sa Biblia, for our light and momentary. Ibig sabihin po ng momentary, panandalian lang. Hindi po pang habang panahon. Kaya naman itong bagay na ito ay isang pagkakataon din para yung mga tao po na nakita natin sa panahon ngayon na nawawalan ng pag-asa. Titingnan po natin ngayon na yung talagang ang ekonomiya, diba, bagsak, no? Maraming nawalan ng trabaho, maraming mga nagsarang kumpanya. At kung panahon pa ng pandemic, meron pa rin mga ultimo yung mga frontliner, yung mga doktor, yung mga nurses. Diba, ngayon po, napanood ko sa TV na nagrarally sila dahil meron pa silang mga salary o ano paman na pinangako sa kanila ng gobyerno na ibibigay pero hindi po naibigay. At panahon nito para po na sabihin natin sa tao, i-share natin sa kanila na sa mga pagkakataon ito, walang iba tayong pwedeng lapitan. Wala tayong ibang pag-asa sa buhay, kundi tanging ang Panginoon lang. Na makilala nila ang Panginoon. Sapagkat alam niyo mga kapatid, yung tunay na hope, yung tunay na kaligayahan, hindi naman po talaga yung matatagpuan sa mundo. Kasi nga yung mundo nga po, sabi, it is a fallen world. No? Pabagsak ang mundo. Hindi natin yan mararanasan dito. Yung peace of mind, yung kagalakan na tunay, yung kasayahan na tunay, kaligayahan na tunay, hindi po natin mararanasan sa mundo. Mga kapatid, mararanasan po natin yan sa kabilang buhay na kung kailan kapiling na natin ang Panginoon. Kaya ito yung time, sabihin natin, masabi natin sa tao, may pag-asa. No? Hindi pa katapusan ang mundo. No? Ang pag-asa natin ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo, kapag nagpipray ako sa umaga, lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, sana yung mga nangyayari ngayon sa aming mundo, sa buong mundo, ay maging opportunity para makita ng tao na ikaw yung tunay na Diyos na siyang may control ng lahat ng bagay. Na ikaw yung tunay na Diyos na dapat nilang lapitan, dapat nilang panampalatayanan, dapat nilang maging sandigan. Makita nila na walang ibang Diyos, kundi tangi ay nag-iisang Diyos na may likha ng langit at lupa, walang ibang kundi ang Diyos Ama, ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, no, napakasarap po. Kasi yung Bible po, inilalarawan niya yung kagandahan ng langit. No? Na ang lahat po ng mga mananampalataya ay gugugulin po yung kanilang buhay na kapiling ng ating Panginoon. Bagamat pag binabasa natin yung Bible, parang inilalarawan niya yung kagandahan po ng heaven, ng langit. Sabi nga niya na kung saan yung mga mananampalataya ay gugugulin yung kanilang mga buhay na kapiling ang Panginoon. Na kung saan wala na pong kamatayan, wala ng sakit, wala ng galit, at wala ng anumang pagdurusa. Diba napakasarap? Diba na
Na ito po yung sinasabing tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan, tunay na sinasabi na tunay na may peace, no? Sabi po doon, wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang galit, at wala nang anumang pagdurusa, sapagkat ang lahat ng bagay ay binago na at ginawa ng perpekto. Yun po yung ating pong pag-asa, mga kapatid. Na isang araw, matutupad ang lahat ng kanyang pangako sa mga taong tunay na umiibig sa kanya. No? Sabi nga po sa Bible, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things that God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. No? 1 Corinthians chapter 2 verse 9. No? Minsan, pag nababasa ko to, parang sabi ko, gaano kaya kaganda yung bagay na yun. Kasi sabi sa Bible, hindi pa nakikita ng mata. Ibig sabihin, hindi pa naririnig ng tenga na hindi pa sumasagi sa isip ng tao yung inihanda ng Diyos para sa mga taong umiibig sa Kanya. Ibig sabihin nito, parang talagang ang hirap i-compare, no? Sa lahat ng bagay, no? Kahit na tayo pa yung pinakamayaman sa mundong ito, kahit tayo na may pinakamagandang bahay sa mundong ito, tayo na yung pinakamaraming pera sa mundong ito, parang ang hirap pong i-compare to ano itong bagay na ito. Kasi sabi po, talagang mahirap isipin, no? Sabi, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things that God has prepared for those who love Him. No? Talagang wala kang pwedeng i-compare dun po sa ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa atin sa takdang panahon. No? Kaya mga kapatid, no, bagamat tayo po ay patuloy na humaharap sa iba't ibang mga uri ng pagsubok, parte po ng ating buhay bilang mga mananampalataya, na damahin na natin yung pangako ng Diyos, no? Damahin na natin yung sarap ng langit kahit na tayo po ay naririto pa sa lupa. No? Kaya tayo po ay buong tiyagang magpatuloy, no? Magtiwala tayo sa Kanya. Kaya tuloy-tuloy lang po yung buhay. No? Kung tayong hihinto, tuloy-tuloy lang po. Alam natin na ang ating pong mga buhay ay nasa mabuting kamay ng ating Panginoon. At siya rin po ang may control ng lahat ng bagay. Alam nyo, hindi po siya nasusurpresa sa mga nangyayari sa mundo. Alam niya. No? Alam niya kung ano yung mangyayari, no, sa hinaharap. Kaya hindi po siya nasusurpresa, no, sa mga nangyayari dito. Kaya siya po yung ating pag-asa. Siya po yung pinakamatibay na sandigan ng ating buhay. At bilang panghuli, sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. No? Sabi ng Panginoon, yung wala pang dumating sa atin na hindi dinanas ng mga nauna sa atin. Ibig sabihin, dinanas na rin nila yon. Kung ano man yung mga nangyayari sa atin, mga pagsubok, dinanas na rin po yun ng ibang tao, ng ibang mananampalataya, ng mga nauna sa atin. No? Sabi po ganyan, tapat ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi niya po ipahintulot na tayo po ay subukin. No? Alam ng Diyos yung ating kapasidad. Alam niya po ang gaano lang yung ating kakayanin. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi niya tayo makakaya. Bago po ako magwakas, meron pong isang mananampalataya na lumapit po sa isa pong pastor. Ang sabi, Pastor, bakit ganun? Kung kailan naging Kristiyano ako, kung kailan dumating,
kung kailan kinilala ko ang Panginoon sa buhay ko, mas lalong dumami ata yung problema ko. Dumami yung mga pagsubok sa buhay. Sabi po ng pastor, praise God. Sabi naman po naman, bakit naman pastor? Ang dami ko na nga problema kinakaharap, mga pagsubok na dumarating sa buhay namin, praise God. Sabi niya, praise God pa rin. Praise God! Sabi niya, kasi alam mo kapatid, hindi naman ipadadala sa iyo ng Panginoon kung hindi mo kaya. Alam ng Panginoon na kaya mo yan. Kaya niya ibinigay sa iyo. Kaya niya pinadala sa iyo. Kaya niya pinahintulutan. No? Sabi niya, kaya niya pinahintulutan yung problemang yan sa buhay mo. Dahil alam niya, kaya mo yan. No? Ganon din po, sabi ng Bible, hindi tayo bibigyan ng Panginoon o hindi niya ipahintulot na tayo po ay subukin ng higit sa ating kakayanan. No? Sabi niya pa nga, sa halip, pagdating daw ng pagsubok, sabi niya, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyan. Maraming salamat po at sana ay meron po kayong naunawaan sa ating pong maiksing pag-aaral. At tuloy lang po ang buhay mga kapatid. Huwag po tayong hinto. No? Tiwala tayo sa Panginoon na alam natin na lahat ng bagay ay malalampasan natin. No? Subok na yan kasi sabi nga po ng aking, alam niyo, nung nabubuhay pa yung nanay ko, sabi niya, pag may problema, sabi ng nanay ko, problema na naman. Parang mamamatay na ako sa dami ng problema. Lagi ko pong naririnig sa nanay ko yun. Problema na naman. Hindi ko naman ito. Sobra-sobra na. Sabi niya, problema na naman. Parang mamamatay na ata ako. Sabi niya, nung tumanda po yung nanay ko, at narinig ko na naman yun, na kasawa na ako. Narinig ko ulit sa nanay ko yun. Sabi ko po sa nanay ko, Mama, binata pa ako, bata pa ako. Naririnig ko na sa iyo. Ilang taong ka na ngayon? Ibig sabihin, sa biyaya ng Diyos na paglalampasan mo lahat ng mga problema sa buhay. Kasi umabot pa siya tumanda pa siya, no? Kaya sabi ko na, ibig sabihin, walang problema na hindi po natin kaya mapagtagumpayan sapagkat, lalo na sa atin, sapagkat alam natin, nakasama po natin ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, kahit sa pinakamalalim na pinagdaraanan ng ating mga buhay, siya'y nangako na siya'y nasa sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po. Tayo po muli ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa mga salita na amin pong narinig sa oras na ito. Lord, alam po namin, Panginoon, na naharap kami sa mga iba't ibang pagsubok, lalo sa panahon ngayon, Panginoon, ng pandemya, Panginoon. Maraming mga tao po ang nahihirapan. Maraming mga tao, Panginoon, na nawalan ng trabaho. Maraming mga kumpanya na nagsara. Maraming mga bumagsak na mga ekonomiya, Panginoon. Hindi lang sa aming bansa, kundi sa buong mundo, Panginoon. Lord, iba't ibang uri ng sakit, Panginoon, yung dumadapo po sa panahon ngayon, Lord. Iba't ibang variant, Lord God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na malampasan po namin ito, na mapagtagumpayan po namin itong mga bagay na ito, lahat ng hirap, lahat ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan, sapagkat alam po namin, Panginoon, na napakalaki ng Diyos. Mas malaki ka, Panginoon, kaysa sa mga problema. Mas malaki ka, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon. Mas malaki ka, Panginoon, lalo na sa COVID-19, Lord God, na ikaw po ang makapangyarihang Diyos, Panginoon. Na ikaw po ang naglikha ng langit at lupa sa pamamagitan lamang ng salita. Alam po namin na sa pamamagitan lang ng salita, kaya mo, Panginoon, na walain, Panginoon, o paglahuin, Panginoon, itong mga bagay na nararanasan namin o itong mga pagsubok na pinagdaraanan namin sa panahon ngayon. Lord, samahan mo po kami, patuloy kami magtitiwala sa iyo, patuloy kami asay sa iyo, Panginoon, na kahit anong hirap ng buhay, you are our healer, you are our provider, Panginoon. Lord, na ang iyong pong yaman ay hindi nakabase sa ekonomiya, Panginoon, kundi tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay.
Maraming salamat po, Panginoon, nawa, Lord, dito po ay taglay-taglay namin sa aming puso't isipan, Panginoon, na ano't ano man ang mangyari, ikaw ay kasama namin, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. In Jesus' name, amen.